Nais ko pong tawagin ang ating mahal na pastor upang paunahan po tayo sa first fruit quarterly giving. Tayo po tumayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga bisita, salamat sa inyong pagdalo. Pag-amat umuulan, kamisan ang mga Baptist, salt of the earth yan. Amen ba? Bago umuulan, natutunaw. Okay. Sana hindi ganun ang pagiging asin natin. Alright? Ngayong umagang ito ay quarterly giving ng ating first fruits. Partial first fruit commitment. Ako'y nanalangin na ibigyan tayo ng malaki-laking offering ngayon sapagkat kinakailangan gamitin natin sa ating building. Sana lahat ay bahagi dito. Tayo ay gumastos na ng 70 milyong piso sa ating building. Walang utang, walang donasyon sa labas. Yan ay offering niyo sa lahat. At ang pastor ninyo ay nagsasakripisyo ng kanyang sariling pera para ipagpatuloy ito. At nais natin, kasama ko kayo, sa pagsakripisyo. Kung mahal niyo ang Panginoon at mahal niyo ang gawain ito, at lahat kayo mga members dito, dapat lamang na bahagi kayo sa ating pagkasakripisyo. At itong first fruit commitment, hindi sakripisyo ito. Ito po ay offering ng pasalamat. Thanksgiving offering ito. Ito ay abundance giving. Kaya ako ay nakikipag-usap sa lahat sa inyo. Bigyan natin kahit na partial offerings ng ating first fruit. Sapagkat ito'y kailangan natin sa ngayon para ipagpatuloy ang ating pinapatayong building na sa isang linggo ay dapat nandun na tayo. Kung makikita niyo ang ating building ngayon, parang hindi pa handa para sa ating dedication service. At gagawin natin ang lahat. Bakit? Sapagkat kinakailangan bagalan ng pagtrabaho. Bakit? Sapagkat mabagal din at pagdating ng pera. Yun po ang dahilan dyan. Hindi po mabagal ang pananampalataya ko. Malaki ang pananampalataya ko. Alright? Napakalaki ng pananampalataya ko. Sana ang inyong pananampalataya ay katulad din ng pananampalataya ng inyong pastor. Meron tayong ilan dito na mga kasama nating inimbitahan ng aking anak na sunugan sa Santa Mesa. Sino po kayo? Pakitaas sa kamay. Ayan. Nakikita po ninyo na kahit tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, sa mga nasunugan, sa mga biktima ng kalamidad. Bakit? Sapagkat tungkulin yan ng mga anak ng Diyos na tumulong. Hindi lang politiko pinag-uusapan dito, kundi ang tunay na pagtulong na nanggagaling sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan po ang nais nating ipakita sa lahat. Manalangin tayo at naway kayo manalangin din naman sa inyong mga puso sa ating pag-ibigay ng ilang mga partial first fruit commitments natin ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na sa amin dahil lang kay Kristo. O Diyos, kung amin pong bibilangin, ang mga pagpapalang binigay niyo sa amin ay hindi po namin mabilang. At nawa maging tapat po kami sa pagsunod sa inyong kalooban. Sa pag-ibigay, Panginoon, ang mga nararapat ibigay sa inyo sapagkat ito ang susi ng pagpapala. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang aming first fruit na bibigay ngayong umaga. Naway palaguin niyo ito upang magamit pa sa maraming gawain ng aming iglesia. Salamat sa inyong pag-ibig sa amin, O Panginoon. Gayon din po, pinapanalangin ko ang iba't ibang mga pananambahan at pagserbisyo at pamamahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng MBBE sa buong Pilipinas. Pagpalaan niyo po sila ngayon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maupo na po tayong lahat at magbigay po tayo.
Tumayo po tayong lahat at tayo po umawit. Let's sing this song, Ang Pag-ibig ni Kristo, the Tagalog version of My Savior's Love. Tunay na di madalumat ang pag-ibig ni Kristo. Tayong taong nagkasalay, nilingap niyang totoo. Puso'y mga namamanga ang pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Tinungo niyang may pagtangis ang Getsemaning hardin. Lungkot, sakit, tiniis niya dahil lamang sa atin. Puso'y mga namamanga sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Dumamay ng may paglingap ang sugong anghel ng Diyos, upang kahit bahagyaman, maibsan siya ng lungkot. Puso'y mga namamanga sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Sa krus siya ay nabayubay, naghirap at nagdusa. Kamatayan ay sinuong dahil sa aking sala. Puso'y mga namamanga sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. At pag tayo'y nagkatipon sa langit na tahanan, tanging kay Kristong pag-ibig, paksa niya ring awitan. Puso'y mga namamanga sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di humpay, puri sa manunubos ko. Alright. Amen? Amen. Alam nyo, dahilan sa pag-ibig ni Kristo, nagiging mabait ho tayo. Pero ang problema ng pag mabait ka masyado, inaabuso ka. Kaya palagi kung lumalabas dyan, pagkat walang karapatang pumarada yung mga hindi taga rito. Oh. Kaminsan, ayaw mo na maging mabait. Ano? Doon sa aklat ng pangalawang Timothy, 2 Timothy chapter 3, babasahin ko ang verse number 1 hanggang verse number 4 ng 2 Timothy chapter 3. Sundan po natin at unawain po natin ang sinasabi rito. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Manalangin po tayo. Heavenly Father,
We ask for your blessing upon your word today, Lord. We ask that you be the one to speak to us as you would speak through me, that your word be clear to everyone. Na iyong salita po ay tunay na maunawaan ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may be seated, please. Doon po sa ating binasa, inyong mapapansin ang ilang mga salitang gusto kong bigyan ng pangunawa sa wikang Tagalog. Na in verse number 1, ipinapaalam sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya, ito ay dapat alamin ninyo. This know also. Nasa mga huling araw, ay magiging delikado ang buhay. Alright? Perilous times shall come. Magiging masama ang panahon. At palagay ko, hindi ko na kinakailangan pa itong bigyan ng kahulugan sapagkat alam nyo na to, di ba? Kahit na sinong tao may pagkakilala sa Diyos o wala, ay malalaman nila nagiging mas masama ang panahon ngayon. Hindi po nagiging mabuti. Kahit na marami ang naiimbentong mga teknolohiya na ginagamit natin, kahit na nagbabago ang mga cellphones after 1 year, kahit gumaganda ang mga impensyon ng tao, pero hindi gumaganda ang moralidad ng tao. Hindi bumubuti ang attitude ng tao. Amen po ba? Amen. Yan. Naniniwala ba kayo? Hindi mag-amen kayo kung naniniwala kayo. Amen. Yun. Okay. Pag naniniwala kayo, mag-amen kayo. Alright? Bakit po? Bakit po? Binigyan linaw dito kung bakit ni Apostle Paul kay Timothy. Ang sabi niya, ang dahilan, in verse 2, ay ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili. Ayan. Pakita mo yung verse 2. For men shall be what? Lovers of their own selves. Magiging maibigin sa kanilang mga sarili. At binigyang susog ito, no? Na mga ilang mga kasalanan binanggit na kapag iniibig mo ang sarili mo, more than anything else, pag mas mahal mo ang sarili mo kaysa Diyos, pag mas mahal mo ang sarili mo kaysa kapwa mo, ano ang resulta? Nakalagay po dito, magiging covetous ka, magiging mapag-angkin ka, magiging swapang ka, magiging makasarili ka. Tama ho ba? Oo. Magiging boaster ka, magiging palalo ka, o magyayabang ka. Alright? Proud. Blasphemers. Wala kang paggalang sa Diyos. Hindi lamang yung wala kang pag-alala sa Diyos, ay wala ka pang paggalang sa Diyos. Na maraming mga Pilipino ang tumatawag sa Diyos. Pero sila ba ay nakakasigurong kanilang pagtawag sa Diyos ay tama? Tama ho ba ako? Oo. Maraming mga Pilipino ang naniniwala sa Diyos. Maaaring masabi natin, 9 out of 10 Filipinos ay naniniwalang may Diyos. Subalit, ang kanila bang paniniwala sa Diyos ay isang paniniwala na mayroong katunayan at mayroong tunay na karanasan ng tinatawag nating relasyon sa Diyos. Okay. Ano pa nakalagay? Ito. Disobedient to parents. Ay, napakalinaw ho niyan, di ba? Oo. Mas hindi sumusunod ang mga kabataan ngayon sa magulang kaysa nung araw. Nung bata pa ho ako, ilan nung bata pa ho ako? That was what? 10 years ago? Nung bata pa ho ako. Magalang po kami sa magulang. At sa amin po, ang batas ng aking ama ay sinusunod namin. Ngayon hindi na. Tama ho ba ako? Ang sinusunod po ngayon ng mga kabataan, yung kanilang karapatan. Oo. Kung nga sabihin sa inyo mga kaibigan na ang karapatan ng tao
ay humihinto kapag dumating na ang karapatan ng iba. Tama ho ba? Yan. Na ang kalayaan po ninyo ay tumitigil upang pagbigyan ang kalayaan ng iba. Hindi na po ganun ngayon yan. Oo. Kaya't nakikita nyo, kahit na mga batang mga nagsasabing naniniwala sa Bible o nagsasabing kilala ang Panginoon, ay yung ginigiit sa kanilang mga magulang, yung kanilang karapatan. Hindi yung kanilang kalayaan kay Kristo. Kung talagang kanilang kilala si Kristo. Sana pag-aaralan to. Sana pag-aaralan. Sa paaralan. Saan pa? Di ba? Saan po talaga napaparal? Napag-aaralan to. Sa mga kabataan din, akala nila, mas malaya sila sapagkat nagagawa nila ang kanilang karapatan. Hindi po nangangahulugan kapag nagagawa mo ang karapatan mo, malaya ka. Naunawaan niyo ba ako? For example, like, okay, sabihin mo, karapatan kong pumatay. Pumatay ka ng tao. Malaya ka ba? Ay, hindi. Huliin ka ng batas. Tama ba? Huli ka. Pero, dahilan sa ginawa ng batas, ang same-sex marriage, habang panahon, gagawin na ring batas na tama ang pupatay. Kapag ginagawa ng batas ang kasalanan, wala na pong hinto ito na magiging batas na ang bawat kasalanan. Tama ho ba ako? Oo. Meron na po yatang ginagawang batas, may nag-file na ho ng batas na ang mga pedophile, yung mga mga sexual pervert, yung mga, anong tawag doon? Yung mga minor ay may natagpuan lamang doon sa isang lugar sa Bisaya. Isang dating mayor ng Belgium. Oo. Ginagahasa ang mga Pilipinong bata na mga 15, 14, 13, 12 years old. Oo. Kumukuha ng video na nakahubad sila at ipinapadala sa iba't ibang bansa. Yun po ba? Tama yun? Hindi ho tama yun. Pero bakit nagagawa niya rito ang hindi niya nagagawa sa Belgium? Di ba? Dahil lang po siguro sa kahirapan ng panahon, ipinagbibili ng magulang yung mga anak nila sa ganung mga hayop na mga tao sa mundo. Mayroon na pong nag-petition sa ibang bansa na gawin ng tama at batas ang pedophilia, na yung mga pedophile ay bigyan na ng karapatang man-rape ng mga bata. Naunawaan niyo ba ako? Oo. Hello? Yan. Di ba? Okay. Disobedient to parents. Huwag niyong kailimutan yan. Saan po nanggaling yan? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili. Unthankful. Walang pasalamat. Ito na, ang gusto ko tukuyin. Verse 3, without natural affection. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng walang natural affection o natural na pag-ibig. Oo. Kung tutuloy nyo ito, mapapansin po ninyo, nakalagay, despisers of those that are good. Naniniwala ka sa tama? Naniniwala ka sa prinsipyo? Sasabihin ng iba ay pinipigilan mo ang karapatan namin. Tama ba? Pinipigilan mo ang karapatan namin. Verse 4, mapapansin ninyo, yung isa pang pag-ibig, di ba? Yung una, yung maibigin sa kanyang sarili. Pangalawa, yung maibigin sa kalayawan. Sa kalayawan, sa pleasure. Maibigin sa mga bisyo. Kesa na maging maibigin sa Diyos. Bakit po naghihirap ang mga Pilipino? Bakit? Walang pera? Nako, ang daming pera sa Pilipinas. Tanong mo sa mga politiko. Tama ho ba ako? Ang daming pera.
May mga trabaho ang Pilipino. Tamad ba ang Pilipino? Hindi. Pero naghihirap ang Pilipino, hindi lamang sapagkat kurap ang ating liderato. Pangalawa, yung mga mahirap na Pilipino, binibenta ka na ng sagradong boto sa mga kurap na politiko. Tama ho ba ako? Ngayon, election next year, gawin niyo uli yun. Ibenta uli ng mga Pilipino ang kanilang sagradong boto sa mga likom politiko para mag-complain na naman tayo araw-araw na may corruption sa bansa. Tama ho ba ako? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Oo. Pinapangalandakan nating mahirap tayo, pero ang dami mong bisyo. Aninigarilyo ka, umiinom ka, nagsusugal ka, nagdadrugs ka, nagpaparty ka, naghahanda ka sa piyesta, umuutang ka, tapos sabi mo mahirap ka. Palagay ko, kung meron kang perang pambili ng sigarilyo, hindi ka mahirap. Hindi mo naman kailangan yun eh. Tama ba ako? Kung meron kang perang pambili ng alak, hindi ka mahirap. Ako ang mahirap kasi hindi ako umiinom eh. Ako po ang mahirap. Bakit? Wala po akong pabili ng alak. Ako ang mahirap. Wala akong pabili ng sigarilyo. Ako ang mahirap. Wala po akong pera para sa sugal. Pero nakakita ka ng Pilipino, naghihirap daw siya, may pera para magsugal. Abay, mayaman yun. Hindi ba? Kita nyo? Hindi natin nakikita ito. Kasi masyadong lulong ang Pilipino sa bisyo, nagiging tanga. Hello? Nagiging tanga eh. Hindi ba? Hindi ba katangahan yung mahirap ka na, nagusugal ka pa? Hindi ba katangahan yon? Tanong, bakit naman tanga, pastor? Bakit? Matalino ka ba? Teka, matalino ka ba kung mahirap ka pero may pera ka pasugal? Matalino ka ba? Hindi. Susugot kayo, matalino ka ba? Tanga, di ba? Mahirap ka na. Meron kang perang panigarilyo. Matalino ka ba? Ano yon? Tanga yon. Am I right? Ganon din sa alak. Alam nyo ako, baka yung mga taga 6th District, kilala nyo na ako eh. Di ba? Hindi ako politiko magsalita. Hindi ako kumikiliti sa tenga ng tao. Hindi ko binibilog ang mukha ng tao. Sinasabi ko yung totoo. Pero anong gusto ng Pilipino? Kasi nungalingan eh. Tama ho ba ako? Yun ang gusto ng Pilipino. Ayan, ha? Alright. Meron pa akong isang verse na gusto kong makita nyo. Doon sa aklat ng pangalawang Juan, 1 John. 1 John, pangunang Juan, 1 John chapter 2. Babasahin natin po yung verse 15 to verse 17. 1 John 2:15 to verse 17. Anong sabi rito? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Napakalinaw, di ba? Sa wikang Tagalog, wag daw po nating ibigin ang kamunduhan. Hindi yung mundo ng tao, iba yung mundo ng tao sa kamunduhan. Correct? Oo. Yung tao, ibigin natin. Pero yung kamunduhan ng tao, wag nating ibigin. Mamaya, makikita nyo kung bakit, ulitin ko. Yung tao, mahalin natin. Di ba? Mahalin natin ang ating kapwa. Tama ko ba ako? Pero yung kamunduhan ng tao, wag nating mahalin. Yan ang ibig sabihin yan. Love not the world, neither the things that are in the world. Pati yung mga bagay na nasa mundo, wag nating ibigin. Ang ibig lamang sabihin nun, wag nating bigyan na mas mahalaga kesa ang ating katapatan sa Panginoon. Oo. Amen ba? Wag nating bigyan mas mahalaga. Alright. Bakit marami mga tao na hindi pinupuno ang iglesyang ganito pag nagsamba, pero puno ang nightclub? Puno ang sinihan. Tama ba ako? Puno ang kasino. Puno ang pasugalan. Pero pag inibitahan mo yan sa ganitong iglesia, wala akong panahon dyan eh. Bakit? Tinan nyo uli yung verse. Pakita mo uli yung verse. Huwag mo nga tanggalin dyan. Bakit? Sapagkat iniibig nila ang mga bagay na nasa mundo. Ano ba mas mahalaga? Sige nga. Ano mas mahalaga? Mas mahalaga ba ang iPad kaysa Bible?
Itong Biblia, itong iPad. Kayo, mas mahalaga ba ang iPad ka sa Bible? Ha? Hindi pala eh. Pero ba't ginagawa mas mahalaga ng bata, ng kabataan, ang iPad kaysa Bible? Binubuhay ka ba ng iPad? Hindi. Binubuhay ka ba ng cellphone? Hindi. At bumubuhay sa'yo, magulang mo eh. Pero mas mahalaga ang cellphone kaysa magulang mo. Tama? Anong tawag po doon? Matalino ba yun o katangahan? Ang daming tangang tao sa buong mundo. Hindi ba? Oo. Tignan nyo ha. Ang sabi ng Bible, if any man love the world, ang sino mang taong umiibig sa kamunduhan, ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama, ay wala sa Kanya. O ito ngayon, mamili kayo. Ano po ang mas mahalaga? Yung pag-ibig ng Amang nasa langit o yung pag-ibig sa kamunduhan? Siyempre, sasabihin natin, pag-ibig ng Ama nasa langit. Pero ba't iniibig ng tao ang kamunduhan? Bakit? Tanga eh. Tama ba ako? Tuloy natin. Verse 16. Masakit ano po? Masakit. Masakit ba? Pag hindi kayo nasasaktan dito, yung kakapal ng mga mukha ninyo. Tama ba ako? Masakit eh. Di ba? Ang buhayan, hindi nasasaktan dito. Ang kapal ng balat eh. Tama ba ako? Verse 16. For all that is in the world. Ito ang dahilan kung bakit wag natin dapat ibigin ng sanglibutan. Sapagkat lahat ng nasa kamunduhan ay tatlong bagay. Lust of the flesh, ang pita ng laman, lust of the eyes, ang pita ng mata, and the pride of life, ang kapalaluan ng buhay. Kapalaluan ng buhay. Tinan niyo maigi yan. Siguro, yan ay aking i-explain mabuti sa iba pang mga panahon. Hindi ho ngayon. Gusto ko lang gamitin sa inyo kung bakit hindi natin dapat ibigyan ng sanglibutan. Oo. Hindi ko na kinakailangan pa sa inyong pagdiinan yung lust of the flesh. Marami tayo niyan. Pumunta lang kayo ron sa Makati Avenue eh. Oo. Ang daming lust of the flesh doon paggabi. Kasama yung lust of the eyes. Di ba? Oo. Hindi mo naman iibigin yung laman kung hindi mo nakikita eh. Correct? Kadami doon. Babae, bakla, tomboy. Nako. Yung mga bakla natin dito, galing manloko ng mga Hapon yan. Ang galing manloko ng mga Amerikano, ang galing manloko ng European. Naloloko nila, yun. Ang Makati Avenue. Ang dami mga baklarong, kung mga magdamit eh. Katulad ninyo mga babae. Ito nakikita mo, iba-iba yung balakang eh. Tama? Ibang-iba yung balakang, iba-iba yung binti, ibang-iba yung hita. Pero my goodness, naloloko nila ang mga ibang lahi. Meron tayong ibang Pilipino naloloko. Yung driver ko lang eh. Panagmamaneho kami sa Makati Avenue. Tinatanong ko, sino yung sexy? Ang sexy naman nun. Ano yun? Ha? Pampirang sexy. Sabi ng driver ko, baklayan pa. So, kita nyo? Alam niya eh. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Naunawa niyo? And pride of life. Ano yung pride of life? Kaya alam nyo, nung konsyal ako, nilabanan ko ang prostitution sa Maynila eh. Pinagbawal ko ang nightclub na ibalik. Sino nagpapatubad ng batas na ginawa ko sa ano? Wala. Nagbalikan ng mga nightclub sa buong Maynila. Bakit? Laman eh. Hindi ba? Pita ng laman. Gamitin na po natin yung pita sa ibang lingwahe kasi pag pita, baka biskwit ang iniisip ninyo eh. Diba? Tawagin natin ayon sa dapat itawag. Kalibugan ng laman. Kalibugan ng mata. Naunawaan niyo ba? Oo. Yan. At ang pangatlo,
yung kapalaluan ng buhay. Ano naman to? Baka wala kang, tawag doon, wala kang gusto sa laman. Wala kang gusto mga bagay na bisyong ganyan. Pero ikaw naman ay nagiging alipin ng pride of life. Ano yon? Kayamanan. Ano yon? Pera. Hindi ba nakalagay sa Biblia sa 1 Timothy chapter 6, the love of money is the root of all evil? Correct? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Yun ang pride of life. Na kapag masyado tayong nadadaya ng kayamanan, nadadaya ng karangyaan, nadadaya ng edukasyon, nadadaya ng teknolohiya, nadadaya ng tinatawag nating ganda ng buhay, hindi na po natin nakikita ang kalooban ng ating Diyos. Kaya nakalagay, is not of the Father, but is of the world. Ngayon, kita niyo ang paliwanag ng Panginoon, verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof. Nawawala po yung mundo. Tama ba? Mawawala po lahat yan. Hindi po magtatagal yan. Tama ba ako? Hello? Amen kayo, amen, amen. Yung tama ako eh. Di ba? Nawawala ho lahat yan. Pati yung lust, pati yung kalibugan, nawawala lahat yan. Oo, pag nagkaroon ng lindol sa Maynila, next year, flat lahat yan. Libo-libong tao mamamatay. Oh, naghahanda ba kayo? Nakatanggap po kami sa BELED ng notice na magkakaroon ng warning, magkakaroon ng practice kung paano makakaiwas sa lindol. Hindi ho kayo makakaiwas sa lindol. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo. Huwag nyo nang iwasan. Ibigay nyo na lang ang buhay nyo sa Panginoon. Hindi kayo maiiwas yan. Darating at darating yan. Eh kung yung sunog nga, hindi kayo makaiwas eh. Lindol pa kaya. Alam nyo ba, pag nagkalindol dito, yung dalawang fault line sa Metro Manila, puputok ang Taal Volcano. Yan ang gusto ko malaman ninyo. Magkakaroon ng storm surge. Magkakaroon ng waves, roaring, ang sabi ng Biblia. Hindi po pwedeng pigilan yan. Napigilan ba yung storm surge sa Yolanda? Hindi napigilan. Akalain ba ng ating mga kababayan sa Leyte at Samar na mangyayari yun? Hindi. Tama ba? Akala po nila, bagyo lang eh. Akala bagyo lang eh. Sanay po tayo sa bagyo. Amen po ba? Pero, hindi po eh. Biglang nagkaroon ng storm surge eh. Kaya nakita nyo, ang devastation ginawa sa Leyte at Samar. Hindi po lindol yun. Hindi lindol. Walang ibang kalamidad na hindi pwedeng kontrolin, kundi lindol lang. Ang volcanic eruption, pwede pong kontrolin yan. Tatanggalin ka lang dun sa lugar na yun eh. 5-6 kilometer radius, tatanggalin ka eh. Di ba? Ang bagyo, nadalaman mo kagad ang mangyayari. Days before it comes. Am I right? Pero ang lindol, mga kaibigan, hindi natin pwedeng pigilan at hindi natin pwedeng malaman kung kailan darating. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Bakit po? Napakasama na ho nung tao eh. Pero alam nyo mga kaibigan, magkalindol man, magkayolanda man, lahat na. Hindi pa rin ang magbabago ng buhay ng tao. Walang binago ang buhay ang Yolanda eh. Walang binago ang buhay ang naman lindol. Ang nagbabago ng buhay ang Panginoong Jesucristo. Oo. Alright. Ano ang mananatili? Pag nawala na ang mundo, nawala na ang lahat ng bagay sa mundo, nawala na yung ating tinetreasure, nawala na yung mga bagay na mahalaga sa atin, ano maiiwan?
He that doeth the will of God abideth forever. Oh, tama ho ba ako? Oo. Ang siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang nananatili sa panghabang panahon. Kahit ang pag-ibig mo sa iyong asawa, hindi nananatili habang buhay yan. Kahit mangako ka pa sa harapan ng pastor, pag kinasal kayo, I will love you forever. Kasinungalingan yun. Till death shall part you lang yun. Naunawaan niyo ba ako? Oh, meron akong pastor na inaanak eh. Oo. Namatay yung asawa niya about 4 or 5 years ago of cancer. Bata pa. Nag-asawa siya uli after 1 year. Ngayon, may cancer ang asawa niya. Tumatagal ba ang pag-aasawa? Hindi ho. Baka kayo mga lalaki gusto yung mga cancer ang asawa niyo. Di ba? Oh. Nakikita niyo ba itong sinasabi ko sa inyo? Tama, hindi ba? Oo. O ngayon. Ha? Palagi nilang pinag-uusapan niyang same-sex marriage na yan. Hindi na po natigil yan eh. Di ba? Gusto ko lang sabihin sa inyo to, mga kaibigan. Ako, nagano naman ako sa Facebook ko ng aking mensahe last Sunday night. Tingnan nyo. Sabi ko, when you watch this video, you watch this to its entirety before you pass any judgment on it. And find out what the truth really is. Sapagkat nawawala na ho yan ngayon. Pinapakinggan ko ang sinabi ni Rabbi Zacarias. Maganda yung sinabi niya. Gusto ko lang ulitin tong sinabi niya unang-una. Oo. Ang sabi po ng mga same-sex marriage advocate na kaya nila kailangan ng karapatan sapagkat inaapi sila. Tinatanggal ang kanilang karapatan. Na kami, na mga pastor, at naniniwala sa katotohanan ng Bible, wala kaming karapatang sabihin ang gusto naming sabihin. Wala ba? Meron po. Amen po ba? Meron po. At alam nyo, ang katotohanan, yan po ay sasansala sa kamalian. Kapag nagsalita ka ng katotohanan, babanggain mo yung mali. Correct. Totoo eh. Babanggain mo yung mali. Pero hindi nangangahulugan, inaapi namin yung mali. Kinakailangan lang natin sabihin ang katotohanan. Am I right? Meron siyang magandang tinukoy eh. Meron 3 code na tinatawag. O rule, for example. Ang una, tinatawag nating theonomos. Ang pangalawa, tinatawag nating heteronomos. Ang pangatlo, tinatawag nating autonomous. Ano yung theonomos? Ang ibig sabihin ng theonomos, governed by God or subject to God's authority. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, ang siyang nangunguna sa iyo, ang Diyos. Amen ba? Kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ang sinusunod mo, ang salita ng Diyos. Yan ang theonomos. Makikita mo ngayon kung nasan ka eh. Pangalawa, yung tinatawag nating heteronomos. Yung heteronomos, alright, yan ang sabi diyan, subject to external controls and impositions. Tulad ng ano? Pag sinabing subject to external controls and impositions, tulad ng governmental laws and control. Governmental laws and control. Kapag ikaw ay empleyado ng kumpanya, empleyado ka, hindi ka may-ari, susunod ka sa batas ng may-ari. Ang tawag doon, heteronomos. Pag hindi ka sumunod, alis ka. Am I right? Oo. Yan ang heteronomos. Control ng tao over people. Gobyerno, kasama dyan, komunismo, democracy, federalism, monarchy, socialism,
Eurocommunism, yan ay heteronymous. Ibig sabihin, ikaw ay susunod sa batas ng nakakataas sa iyo. Pangatlo, autonomous. Ano yung autonomous? Autonomous sa ito, having the power or right to govern itself. For example, like, ang ating bansa ay autonomous. Sa Amerika, meron tayong karapatang pangunahan ng ating mga sarili. Oo. Di ba? Yung Bangsamoro gusto maging autonomous. Hindi lang autonomous, gusto maging independent and separate. Ayaw nila ng control ng tinatawag nating central government. Okay, autonomous. Ano pa ang autonomous? Existing or acting separately from other things or people. Ano yun? Oo, karapatan ko. Gagawin ko ito. Hindi ako papailalim sa anumang batas ng tao. Bakit? Sapagkat karapatan ko ito. Gagawin ko ito. Naunawaan niyo ba? Autonomous yun. Pero ito lang po ang sasabihin sa inyo. Kung naniniwala ka, for example, like, na bakla ang tama, homosexuality ang tama, okay? Fornication ay tama, adultery ay tama, gambling ay tama, nasa iyo yun. Pero wag mong i-impose ang karapatan mo sa iba. Tama ho ba? Pag sinabi kong mali ang kabaklaan, eh, tanggapin mo. Sapagkat tinatanggap ko yung gusto mo eh. Amen ba? Autonomous ang tawag dun. Napansin po mo yun? Oo. O ngayon ha, meron 3 important laws ng mundo. 3 important laws that you should realize. Number 1, divine law. Number 2, natural law. Number 3, human law. Divine law is absolute. Hindi pwedeng baguhin yan. Ang natural law, absolute din yan. Hindi pwedeng baguhin sapagkat Diyos ang nabigay niyan. Ang human laws ang nababago. Kaya nga nakita nyo, ang Supreme Court ng Amerika, binago ang batas. Noong araw, ang ibig sabihin ng marriage, 1 man, 1 woman. Ngayon sa Amerika, ang ibig sabihin ng marriage, 2 persons in love. Parehong lalaki yan, parehong babae yan, lalaki o babae yan, basta't yan, 2 persons in love. Binago. Yun ang human law. Ang human law, nababago. Pero look ha, kapag binago mo ang human law, you are altering natural law. Naunawaan niyo ba? When you change human law, you are actually altering natural law. And you are violating divine law. Oo. Kaya nakalagay sa ating binasa, doon sa 2 Timothy, without natural affection. Yun po ang mga binabago ang naturalesa ng tao. Naunawaan niyo ba ako? Binabago po lahat at nababago na ho ngayon at darating po yan sa Pilipinas. Huwag kayong magadala, malapit na. Okay. Ngayon, makikita nyo sa aklat ng Romans, chapter 1. Ating buksan sa Romans, chapter 1. Oo. Mapapansin po nyo, napakalino po nito. Pag hindi naintindihan pa ng marami ito, ewan ko na ho. Romans, chapter 1. Basahin po natin ang verse 26 and 27. For this cause, God gave them up unto vile affections. Pag-ibig na masama, vile affections. For even their women did change the natural use. Nakita nyo? Natural law ito. Ang mga babae, iniiwan ang kanilang natural na pagkagamit. And likewise also the men leaving the natural use of the woman. Ano yung natural law? Na ang babae, para yan sa lalaki. Yan ang natural law.
Ano ang natural law? How do you define marriage? You define marriage by two prongs. Number one, marriage unites. Number two, marriage procreate. When you take away procreation from marriage, it is not marriage anymore. Hello? Naunawaan niyo ba? Hindi na marriage yun kahit ipangalandakan mo mag-asawa kami. Oh? Wala. Bakit? Because walang procreation segment dyan eh. Yun meron. Di ba? Yun po meron. It means this. We are living in an age in which men change human laws, altering natural law, violating divine law. And, ito yan. When we alter natural law, ano mangyayari? Maraming consequences. Tama? Ano ang, ito, baka na naman ako, apihin dito. By the way, manood kayo ng CNN Philippines bukas. 9 to 10. I-interviewin ang inyong lingkod. CNN Philippines, 9 to 10, tomorrow morning. Okay. Ngayon, to may consequence when you alter natural law. Naunawaan niyo ba ako? Okay. Ano ang consequence? Bumabaha sa buong Metro Manila pag umabagyo. Bakit? Inalter ang natural law. Pinatag ang bundok, tinanggal ang mga kahoy. Naunawaan niyo ba? Oo. Maraming may hika at may TB sa Metro Manila. Bakit? Inalter ang natural law. Pollution sa atmosphere. Marumi ang ilog, walang isda. Mabaho. Inalter ang natural law. Sapagkat ang mga tao sa Maynila, walang pakialam at walang pakundangan magtapon ng basura. Tapos sisihin mo yung gobyerno. Tapo ka ng tapon sa basura, sa ilog. Nakikita niyo yung katigasan ng ulo? We are altering natural law. And, what's the consequence? Matindi ang consequence, correct? Ganon din, pag inalter natin ang moral natural law, ano ang consequence? Ito AIDS. Natural sickness ba ang AIDS, mga kaibigan? Tanong nyo nga sa doktor, kung natural sickness po ang AIDS tulad ng sipon? Hindi. Ang AIDS po, tinatanggal ang immune system mo. Hindi ka nagagaling kasi mamatay ka. MERS. Natural po ba yan? Nasakit? Hindi. Tama ho ba ako? See, may consequence palagi when we alter natural law. Ayun mga college student, natuto ba kayo? Hindi nyo nga pag-aaralan sa university ito. Di ba? And when you alter natural law, what do? You violate divine law. And what happens when you violate divine law? Judgment will come. Hello? Judgment will come. Ayan, sisti po nito, mga kaibigan. Kapag ang Panginoon po nag-judge sapagkat binayolate ng tao ang divine law, damay lahat tayo. Kahit yung mga taong straight, kahit yung mga taong walang ginagawa to alter it, kahit yung mga taong malinis, kahit yung mga taong walang ginagawa to violate divine law, damay tayong lahat dito. Nung Huwebes ng gabi, binanggit ko sa inyo ang conjunction ng Jupiter at Venus. Wala kayo nung Huwebes, hindi ko sabihin sa inyo ngayon. Mag-isip kayo kung ano.
At sinabi ko sa inyo, that is not a coincidence and that is not even an accident. It is a phenomenon that God knows and perhaps God has directed to what? To warn people that judgment will come, whether we like it or not. Oh, mag-e-end na ako. Ito lang papaliwanag ko. Pinag-uusapan po natin yung pag-ibig. Love. Kapag ang mundo, ang tao, nagsalita ng love, isa lang ibig sabihin nun eh. Di ba? Love. Pag-ibig. Isa lang ibig sabihin. Alam niyo po ba, ang salitang love, nakuha yan sa Griego eh. 4 po ang word sa Griego niyan. 4. Ano yung una? Agape. Agape is divine love. Ano yung pangalawa? Phileo. Ano yung phileo? Filial love. Friendship love yan. Ano yung pangatlo? Estergo. Ano yung estergo? That is love of parents to children. And children to parents. Estergo ang tawag dyan. Ano yung pangapat? Na hindi ginagamit sa Bible? Eros. Ano yung eros? Romantic love. Ano ang eros? Fleshly love. Now, i-alter mo yan. You go against agape. Ang tunay na mag-asawang mga anak ng Diyos, alright, merong yan 4, pero yung 3 yan, subject to agape. Phileo is subject to agape. Estergo is subject to agape. Eros is subject to agape. Pero anong ginawa ng batas ng tao? Pinaghiwalay ang eros, romantic love, from agape love. At kapag pinaghiwalay mo ang eros sa agape, lahat na ng kalokohan, lahat na ng kasalanan, lahat na ng kamunduhan nandyan na sapagkat iniwalay mo ang romantic love sa divine love. And what does people know? People who do not know the Bible know nothing of divine love, agape. They might have phileo love. Pero you do not understand phileo on the context of the Word of God, which you should. You might have estergo, family love. Yet still you do not understand stergo on the context of the Word of God. Now, ano ang pinapractice ng tao? Eros. Yan man ay laman, yan man ay homosexuality, yan man ay pera, yan man ay bagay-bagay, yan man ay treasures. That is eros. Kaya nga merong salitang erotic eh. Alam niyo ba yon? Yung erotic, ganggaling sa eros. At kapag inyong sinabi ang meaning ng erotic, alam mo masama eh. Am I right? Oh, kaya nga nung araw, nung usong-uso mga bomba films, merong pelikulang ang tawag erotica eh. Erotica. O kayo mga matanda, napanood nyo ba yon? Brother Len Regis? Napanood mo yon? O yun, unsafe pa siya nung araw eh. Erotica eh. Ibig sabihin, masamang pag-ibig. That is the kind of world we are living in today, folks. And it is sad. It is sad na marami na ang hindi nakakakilala sa Panginoon, nadadagdag pa ang mga nangyayaring mali at kasalanan sa buong mundo, lalong dumadami
ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ako, meron akong pinost kanina sa Facebook May tanong doon, and it was an interview actually, na ano po yung tanong? Is America the greatest country in this world? Pa rin? Sabi ko, no. Not anymore. It used to be. Because God used America to bring in revival to many countries. God used America to send so many missionaries around the world. God used America to publish the scriptures that many will tell the truth. But no longer today. Today, America is exporting military hardware and war all over the world. America is invading other nations. Why? Because it must protect itself. America is now at war with other nations. Why? Because they caused it in the first place. Hindi ko naman unawaan nyo ito, mga kaibigan. But just to let you know, where America goes, almost every nation go. We cannot go away from that. Now, what is then should be our attitude? Believers of the Lord, those who believe the Bible. Di ba? Pinanggit ko sa inyo last Sunday night. What should believers of the Lord do now? Ano yung 7 bagay na sinabi ko? Stand firm on the Word of God. Whatever happens, stand firm on the Word of God. Pwede ba yan? Secondly, share the gospel. Share the gospel to everyone, whether they be straight or crooked, whether they be people that are educated or not, whatever the case might be, share the gospel. This is the time for us to share the gospel. A time for us to let people know where we stand. A time for us to let people know what can change their lives, who can change their lives, and who can set them free. And what's number 3? Serve the Lord. And the question is, are you serving the Lord? You're serving yourself. Yun na lang, simple lang yan Alright? Are you serving the Lord or are you serving yourself? Are you serving the Lord or are you serving your work? Everything that we have and everything that we do must always be subject on this pretext. You're serving God. My career, I'm using it for God's glory. My family, as for me and my house, we will serve the Lord. My work, my business, my education are there, not for myself, but for me to serve God with all of those things. Naunawaan niyo ba? I think, you know what I mean, folks. It's up to you. To all of you, our friends and visitors, if you need to know the Lord now. Kung kinakailangan makilala mo ang Panginoon, makilala mo na ang Panginoon ngayon.
Kung hindi ka nakakatiyak na kilala mo siya, tiyakin mo ngayon. Huwag mong hayaan ang relihiyon ang siyang nangunguna sa iyo. Huwag. Walang binabago ang relihiyon. Huwag mong hayaan na ang paniniwala na ibinigay sa iyo ng panahon, ibinigay sa iyo ng henerasyon, ang manatili sa iyo. Nais ng Panginoon na makilala mo siya ng personal. At ito ang pagkakataon. Ito ang pagkakataon. Alright? Ang ating Panginoon ay tinatawag ang lahat. God is calling everyone. Tinatawag ang lahat. Come unto me, ang sabi niya. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ka sa akin, ikaw na nagugulumihanan, ikaw na napapagod na lupa, bibigyan kita ng kapahingahan. Ino-offer ng Panginoon sa inyo. Si Kristong namatay para sa iyo. Si Kristong binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Yan ang ibinibigay sa iyo ngayon. At sa inyong mga Bible believers, I think you know where you ought to stand. And I think you know who you are. I cannot force you to make a stand for God. You have to make that choice. If you think that what I'm telling you is not what you want to do, well, I cannot force you otherwise. It's up to you. All of us have to make choices. You realize that? Your choice does not depend on me. Your choice does not depend upon your sibling. Your choice does not depend upon your parents or whoever. Your choice depends on God. On what you want to do. Yourself. For God's glory. And for God's honor. Tumayo tayo lahat. Dakilang Diyos, kayo po nakakaalam ng aming puso, ng lahat ng aming balakin, ng aming mga sentimiento, aming mga plano, at ng aming buhay. Nawa, Panginoon, ay kausapin niyo kami, at lalo na sa mga sumasampalataya sa inyo at mga ligtas ng mga kapatiran. Nawa hindi lang sila magpapatuloy, O Diyos, na manampalataya, kundi ipakita ang pananampalatayang yan sa aming mga buhay sa araw-araw. At gayon din naman, sa aming mga panauhin, kausapin niyo sila, O Diyos. Sa kanilang pangangailang spiritual, at dapat nilang makilala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo ang paanyayang ito. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.